sabay natin alamin ang totoo. Ang kawan ng kordero sa inyo'y nag-aanyaya. Tula at musika, ihandog sa Diyos na masaya. Pagkat sa piling niya, tayo may pag-asa. Walang hanggang ligaya, Tayo na masama-sama. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Mapalaga naman ang bumabasa, katwiran ng Ama ay mauunawa. Kaya't buksan ang Biblia, tayo na magsalo-salo. KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Ang turo ng ating Ama ang siyang dapat lakaran. Sa KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show, will teach us while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na. Sabay-sabay magbugat, iwagayway ang kamay. Tumugtog at umangkin, sumayaw at sumigaw. Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha, chu-chu-chu-cha-cha-cha-cha, hallelujah. Chu-chu-chu-chu-chu-chu-chu, cha-cha-cha-cha-cha-cha-cha, chu-chu-chu-cha-cha-cha-cha, hallelujah. Wow, very good kids! Team ha, lalo kang gumagaling mag-gitara ha. Hindi naman po. Nag-aaral lang po ako sa bahay. Ah, talaga, very good. O sino pa ba sa inyong marunong tumugtog ng gitara? Ba, marami pala sa inyo ang marunong tumugtog ng musical instruments. O sige, bukod sa gitara, ano pa bang alam ninyong tugtugin? Ako po, Kuya Eric, marunong po ako mag-piano o yung mag-keyboard. Yun, very good. Maganda yun ha. Bukod sa pagkanta, maganda na ang iba sa inyo marunong tumugtog ng musical instruments. Ako po, gusto ko po matuto mag-violin. Ako po, saxophone. Ah, okay yan. Teka, wala bang interesado sa inyo na gustong matutong tumugtog ng kulintang, kudyapi, o gimbal? Hindi ko pa po nakikita yung mga yan, pero parang pamilyar po sa akin yung kulintang. Kuya Eric, di po ba mga Philippine musical instruments pang mga yan? Oo, Kim, tama kayo. Nako, ilan lang yata sa inyo ang familiar sa mga traditional musical instruments natin eh. Ngayon ko lang din po narinig yung iba, pero gaya ni MJ, familiar din po sa akin yung kudyapi tsaka kulintang. Kuya Eric, marami po ba tayong instrumento? Oo, alam nyo, mahalaga ang paggamit ng instrumento sa musika. At maging noong una pa, kapag pumupuri ang bayan ng Diyos, gumagamit sila ng iba't ibang instrumento. O ito, basahin natin na nakasulat sa Aklat ng Awit, 150, 3-5. Purihin ninyo siya ng tunog ng pakakak. Purihin ninyo siya ng salteryo at alpa. Purihin ninyo siya ng pandereta at sayaw. Purihin ninyo siya ng mga panugtog na kawad at ng flauta. Purihin ninyo siya ng mga matunog na simbalo.
Purihin ninyo siya sa pinakamatunog na mga simbalo. Ang dami na po palang ginagamit na instrumento noon sa pag-awit. At yan ang ating verses of the day. Simulan na nating pag-aralan ang iba't ibang Filipino musical instruments. Ano-ano nga ba at gaano ito kahalaga sa kasaysayan ng musika sa ating bansa? Lahat ng yan is sa pagbabalik ng KNC Show! I'm Sid Capone reporting news from around the world. Passionate whistlers gathered at a concert hall in Kawasaki, a city south of Tokyo, Japan, last July 17 to compete in the World Whistlers Convention. 50 participants from 6 countries, Japan, India, Australia, Korea, the United States, and Venezuela showcased their tunes to the judges in the hopes of winning a trophy. The participants may use their own musical instruments to accompany their whistling, but some kept it simple, using only their lips and a microphone. They had to choose either a classical or pop tune that is no longer than 4 to 5 minutes and no shorter than 2 to show their skills. Judges listened closely for precision in pitch, rhythm, and tone quality and deducted points for unnecessary breathing noises or even inappropriate microphone height. Though it is not the first of its kind, the competition was held for the first time this year to support whistlers and promote the art of whistling. Organizers said it will now be held once every other year. Until next time, I'm Sid Capone reporting news from around the world. Hi kids! Mahilig ba kayong kumanta? Lalo at gusto mo yung isang kantang napapakinggan mo ay nasasabayan natin ang kahit anong bagay na mahawakan natin. At sa project natin ngayon, naisip kong gumawa ng pwede nating gawing musical instrument. At syempre, involved pa din dyan ang pag-recycle. Alam nyo ba ang maracas? Yan ang gagawin natin ngayon. Kaya ihanda ng mga kailangan nating materials tulad ng plastic container, stirrer, 1 1/4 cup of water, 1 cup of flour, glue, strips of color papers, balloons, wooden stick, glue gun, beads, at scissors. Makinig at manood mabuti at ihanda ng mga gamit para makapagsimula na tayo. Para sa paggawa ng isang bilog para sa maracas, paghaluin natin ang tubig, flour, at glue. Sunod, lagyan natin ng hangin ang lobo. Katamtamang laki lang ang gawin natin. At ilagay natin dito ang strips of color papers sa mixture ng ginawa natin. Balutan na natin ang lobo ng mga color paper strips. Kapalan natin ang ilalagay nating color strips. Siguruhin lang natin hindi matatakpan ang buhol ng lobo. Hintayin natin itong matuyo. Kapag tuyo na, putukin natin ang lobo at tanggalin ang pagkakadikit nito sa bilog. Sunod, lagyan natin ito ng beads na sapat para makagawa ng tunog na gaya ng isang maracas. Ilagay naman ang kahoy para sa hawakan ng maracas gamit ang glue gun. Balutan natin ang wooden stick ng natitira nating color paper strips. Mamang surbetero, tayo'y sumayaw. Kalembang mong hawak, muling ikaw ay. O yan, ito na kids. Meron na tayong maracas. Di man tayo magaling kumanta,
Pero, makakasunod naman tayo sa awit na gusto natin. Wala man tayong hawak na gitara o anumang musical instrument, sa ginawa nating marakas ngayon sa pamamagitan ng pag-recycle, makakasabay na tayo sa mga awiting gusto natin. Kung loloobin ng Diyos, muli tayo magkita-kita at sanayin natin ang ating kaalaman dito lang sa Kidscraft! Magandang araw mga bata! Medyo nag-aaral ako ng gitara eh. Kasi sabi daw nila, mas masarap kumanta kapag may instrumentong kasama. Teka, gaano ba kahalaga ang musical instrument sa isang awitin? Yan ang itanong natin kay Doc Mon. Doc, ano po ba yung kahalagahan ng musical instruments sa paglikha ng awit? Ang mga musical instruments ay iba-ibang klase yan. Merong mga ethnic instruments tulad ng tambol, gong, kulintang, dahon, mga kapiraso ng mga puno na pinapalo at ginagawang drums. Ginagamit ng mga Pilipino yan, lalo na yung mga sinaunang Pilipino. Meron naman mga tradisyonal na mga instruments, piano, gitara, violin. Anong kahalagahan yan? Pampakulay yan doon sa melodiya at lyrics ng isang awitin. Kaya mahalaga yung mga instruments na yan. Sila yung pangrekado doon sa kanta o awitin. May mga pagkakataon na maganda rin naman na purong melodiya lang at letra o huni at walang kasamang instrumento kapag solemn yung okasyon. Meron din naman mga klase ng musika ngayon na ang labanan yung blending, walang instrumento kasi para mas makita kung gaano ka-eksperto mag-blending o gumawa ng harmony. Yun mga umaawit. Ano po bang may papayo nyo sa aming mga bata para makapag-aral po kami ng musical instrument? Aba, unang-una at napakahalaga, dapat bigyan mo siya ng oras. Siguro bawasan mo ang gadgets para makapag-aral ng isang instrumento. Yan naman, pipiliin mo yun Mararamdaman mo yun kung yung instrumento na yun at ikaw ay itinadhana. Mararamdaman mo yun kung piano siya, gitara o tambol. Kailangan lang bigyan mo siya ng time. Ngayong alam na natin ang dagdag sangkap sa music at ito ay ang musical instrument. Mag-aral na tayo ng mga musical instrument na gusto nating tugtugin ha, kasabay ng mga paborito nating awitin. Malilibang na tayo at may enhance pa ang talent natin. Sana ay marami kayong natutunan sa mga napag-aralan natin. Kita-kits ulit kung loloobin ng Diyos. Dito lang sa Bensi Bibo! Serbisyong taus-pusong ihahatid sa ating mga kababayan. Serbisyong maaasahan anumang oras ninyong kailangan. Serbisyong abot kamay. Ito ang serbisyong kasangbahay. Sabay ang mapapanood sa UNTV at mapapakinggan sa Radyo La Verdad 1350.
walang ginawang instrumentong pangmusika ang ating mga katutubo? Ilan lang ang kilala natin dito. Buti na lang po pinag-aralan natin ito at nadagdagan po ang kaalaman namin. Sige, Bible story naman tayo. Sige po, Kuya Eric. Kahapon natunghayan natin ang pagkasawing palad ni Job at ang kanyang pagtitiis. Opo, Kuya Eric, nawala at naglaho nga po kay Job ang kanyang mga ari-ariang mga hayop, pati na po ang kanyang mga tauhan. At hindi lamang po yun yung nakakalungkot na nangyari sa kanya, kundi namatay po ang kanyang mga anak na lalaki at babae. Oo, sa kabila nga ng mga nangyari kay Job, hindi niya sinisi ang Panginoon, kundi pinuri niya ang Panginoon at hindi siya nagkasala. At pagkalipas ng mga bagay na iyon, ito naman ang sumunod na nangyari kay Job. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Job 2:1 hanggang 8. Nangyari uli na sa araw ng pagparoon ng mga anak ng Diyos upang magsiharap sa Panginoon, na nakiparoon din si Satanas upang humarap sa Panginoon. At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Saan ka nanggaling?" At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Sa pagpaparot pa rito sa lupa at sa pagmamanik manaog doon." At sinabi ng Panginoon kay Satanas, "Iyo bang pinansin ng aking lingkod na si Job, sapagkat walang gaya niya sa lupa, nasakdal at matuwid na lalaki, na natatakot sa Diyos at humihiwalay sa kasamaan, at siya'y namamalagi sa kanyang pagtatapat, bagaman ako'y kinilos mo laban sa kanya, upang ilukmok siya ng walang kadahilanan." At si Satanas ay sumagot sa Panginoon at nagsabi, "Balat kong balat. Oo, lahat na tinatangkilik ng tao ay ibibigay dahil sa kanyang buhay. Ngunit pagbuhatan mo ngayon ng iyong kamay at galawin mo ang kanyang buto at ang kanyang laman at kanyang itatakwil ka ng mukhaan." At ang Panginoon ay nagsabi kay Satanas, "Narito, siya'y nasa iyong kamay. Ingatan mo lamang ang kanyang buhay." Sa gayoy umalis si Satanas mula sa harapan ng Panginoon at pinasibulan si Job ng mga masamang bukol na mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. At kumuha siya ng isang bibinga ng palyok upang ipangkayod ng langib, at siya'y naupo sa mga abo. Ang galing po talaga ni Job. Akala ko po talaga give up na siya. Kaya ibinida po ulit ng Panginoon si Job sa kanyang kaaway. Pero totoo pong nahihirapan si Job dahil pinasibulan po siya ng masamang bukol mula sa talampakan ng kanyang paa hanggang sa kanyang puyo. Isinisip po ba ni Job sa Panginoon ang pagkakaroon niya ng masamang bukol? Yan naman ang ipagpapatuloy na aalamin natin bukas kung loloobin ng Panginoon. Kaya huwag kayong a-absent. Dito sa ating bansa, may iba't ibang tayong instrumento na may iba't ibang tunog na nagpapakilala ng kultura ng Pilipino. Sana ay huwag natin itong kalimutan at maturo pa sa mga susunod na henerasyon. Marami sa atin ang marunong tumugtog ng musical instruments. Kaya sana gamitin natin ang ating talento sa pagtugtog ng mga papuring awit sa Diyos, gaya ng mga lingkod niya nung una. Basahin natin ang nakasulat sa aklat ng Awit 28:4 hanggang 6. Magkaingay kayo na may kagalakan sa Panginoon, buong lupa. Mangagpasimula at magsiawit dahil sa kagalakan. Oo, magsiawit kayo ng mga pagpuri. Magsiawit kayo sa Panginoon ng mga pagpuri ng alpa at ng tinig na tugma, ng mga pakakak at tunog ng korneta. Magkaingay kayo na may kagalakan sa harap ng hari ng Panginoon. Tag-ulan na naman, parang kailanlan. Tag-araw ay lumipas na, bakasyon na tayo saya. Kapatid tayo nga
hanggang dito mga bata, next week, God willing, ay muli tayong magkita-kita. Dito lang sa nag-iisang Bible School on Air, ang KNC Show! KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag. The KNC Show! Noticias while we grow. Sa tulong ng ating Diyos Ama, isipan ay magliliwanag na